Amigas just passed the Philippine Nursing Licensure exam last November 2021. Promised God to share my knowledge once I pass the board exam. I will make this simple and understandable. I hope you'll learn from this video. Good luck, future RNs! So today we will talk about the chest tube drainage, plus we will have a Q&A with rationale. Siyempre, ira-rationalize natin siya, bakit yun yung answer and bakit yung ibang option is wrong. But before we start, please like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Doon magpo-post ako ng mga bagong videos na ipopost natin sa YouTube para mas manonotify kayo doon sa ating Facebook. And sa YouTube kasi, hindi kayo lahat manonotify sa ating bagong post. Ayan, so please like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Thank you! First, answer nyo muna itong question na to. Bigyan ko kayo ng 10 seconds, okay? Ayan. So, mamaya i-answer natin and i-rationalize natin ito. And plus, meron pa tayong more questions, mga 5 or 10 questions, okay? So, start na tayo sa ating discussion. Okay, so question number 1. Question number 1 talaga. Para saan ba ang chest tube natin? So, ano ang gamit ng chest tube natin? So, ang gamit ng chest tube natin is to remove air or fluid accumulated in the pleural space. So, ibig sabihin, doon sa pleural space, merong air or fluid na napunta doon. Ayan. Para saan? Para saan siya? Para ma-re-expand yung lung. So, to help re-expand the lung. Siyempre, nahihirapan na mag-expand ng todo or ng maayos ang lung natin dahil doon sa air or fluid na nasa pleural space. Okay? So, question number 2. Saan ba ginagamit ang chest tube? Or kaninong sakit usually ginagamit yung chest tube? So, una is, ginagamitan ng chest tube kung merong pneumothorax, hemothorax, pleural effusion, empyema, and other cases. So, ito kasi ang usual na lumalabas sa ating board exam. So, ito lang muna ang ating i-discuss. Okay? So, ang question, ano si pneumothorax? So, si pneumothorax is yung air in pleural space. So, si hemothorax, ano naman siya? Siya yung blood naman sa pleural space. Kasi, ano ba ang heme? Ang heme is dugo. Okay? So, ito naman si pleural effusion. Ano si pleural effusion? Fluid naman siya sa pleural space. So, any fluid, basta fluid, pleural effusion yan. Okay? So, si empyema. Ano si empyema? Empyema is yung infection siya sa pleural space. Okay? So, ulitin natin. Si pneumothorax is yung air sa pleural space. Hemothorax is blood sa pleural space. Pleural effusion is fluid sa pleural space. Si empyema is yung infection sa pleural space. Okay, question. Si pneumothorax, saan nyo siya i-insert? Doon siya sa second intercostal space. Bakit siya sa second intercostal space? Kasi, ano nga ulit si pneumothorax? Siya is yung air. Okay? So, si hemothorax naman, saan siya i-insert? So, doon siya sa fifth intercostal space. Kasi si hemothorax is blood. Okay, so ano naman ngayon? Bakit second? Bakit fifth? Bakit air? Ano naman ngayon kung air or blood? And bakit siya nasa second and fifth, di ba? Okay. So, kaya siya nasa second intercostal space, si pneumothorax, kasi air, di ba? So, si air kasi is magaan. So, light siya. Kaya nasa taas. Si hemothorax is blood. Kaya siya nasa fifth intercostal space kasi mabigat naman siya. So, heavy siya. Kaya nasa baba yung blood niya, di ba? So, ayan. So, start tayo dun sa ating chest tube drainage. So, yung ating chest tube drainage, meron yan 3 bottles. So, square na lang gagawin natin kasi hindi ako marunong mag-drawing ng bottle, di ba? So, ayan. So, ang first natin na bottle or
ang first natin na bottle is yung ating tinatawag na collection chamber. Tapos, yung ating pangalawa is yung ating water seal. So, yung pangatlo naman natin is yung ating suction. Okay? So, dyan sa tatlong bottle na yan, sino ang connected sa ating patient? So, ang connected dyan sa ating patient, syempre, is yung ating collection chamber. So, ano ang gamit ng collection chamber na yan? Yung collection chamber na yan, yan is yung ating drainage. So, dyan nagde-drain yung ating air or yung fluid or yung ating blood. So, dyan niya kino-collect, kaya nga siya collection chamber. Dyan kino-collect yung air, fluid, or yung ating blood. So, ano ang nursing management nyo dito or nursing priority nyo dito sa collection chamber? So, kailangan nyo i-report or i-notify sa physician if more than 100 ml yung kanyang drainage or tama, yung kanyang drainage or ano pa, if bright red yung kanyang drainage and ano pa, merong sudden increase or bigla ang tumaas yung kanyang drainage. Like for example, nung una is meron siyang sabihin natin 30 ml. Tapos after an hour, nagkaroon na siya ng sabihin natin gano'ng kadami. Sabihin natin meron siyang 100 or 110 ml. So, yan. So, magtataka na kayo. Hala, bakit biglang tumaas? Nung unang oras lang kanina is 30 ml. Tapos, nung after an hour, parang masyado naman madami yung kanyang drainage. Naging 30 to 100. So, gaano ba kadami yung difference? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, 70 ml yung difference niya. So, magtataka kayo. Hala, ano yan? So, kailangan yung i-notify or i-report yan. Okay? So, ano pa ang dapat natin gawin dito sa ating collection chamber? So, kailangan nyo i-mark using tape every 1 to 4 hours. Bakit nyo kailangan i-mark yung kanyang collection chamber? Siyempre, para malaman ninyo kung gano'n din siya kadami. Ayan. So, yan lang usually ang tinatanong sa board exam regarding sa collection chamber. So, dito na tayo sa ating water seal chamber. So, ano naman ang kailangan mong tandaan regarding sa water seal chamber? So, tatandaan nyo, dapat nagfa-fluctuate yung kanyang tubig dyan sa water seal chamber. Or, another term na ginagamit dun sa board exam is pwede rin yung ating tinatawag na intermittent bubbling or pwede rin sabihin na tidaling or fluctuation. So, itong mga term na to, fluctuation, intermittent bubbling, and yung tidaling, pag sinabi doon, normal yan sa ating water seal chamber. So, bakit nga ba nagfa-fluctuate or merong intermittent bubbling and or tidaling yung water seal chamber? Kasi 'di ba, like for example, umiinom ka ng tubig or tapos meron straw, 'di ba? I-try nyo nga i-blow yung straw, 'di ba? Magkakaroon siya ng bubbles. So, kasi itong water seal chamber para siyang lungs natin. So, whenever mag-exhale, mag-inhale tayo, meron siyang bubbling, 'di ba? So, naintindihan nyo ba? Pag nasa pool kayo, i-try nyo mag-blow, 'di ba? Pag nag-blow kayo, so nag-exhale. Ganyan, so magkakaroon siya ng bubbles. Tapos pag i-inhale niya, wala. Tapos pagka-blow, gano'n naman, babubbles na naman siya. So, ganyan. Bakit? Kaya meron siyang fluctuation or intermittent bubbling or tidaling. So, ano nga ba ang gamit netong si water seal chamber? Ang gamit niya is to prevent air leak. So, prevent niya yung air leak. Okay? So, ang question, what if meron siyang continuous bubbling? So, what if meron siyang continuous bubbling? Ano ang nangyari? Di ba nga ang normal dyan sa water seal chamber is fluctuation or intermittent bubbling or tidaling. So, paano kung nagkaroon ng continuous bubbling? So, ang ibig sabihin, if nagkaroon ng continuous bubbling, is baka meron siyang kink or yung na-fold yung kanyang tawag na ito, yung kanyang tube. So, baka meron siyang kink. So, ano pa? Baka meron siyang baka meron siyang obstruction. Baka na-obstruct naman yung kanyang tube.
So, ano pang isang reason bakit meron siyang continuous bubbling? Baka meron siyang air leak. Ayan, baka meron siyang air leak. So, ano pang isa? Baka na dislodge or natanggal yung tube na yan. So, ayan. So, kung wala dun yung sinabing continuous bubbling, ang isang pwedeng sabihin dun sa board exam is excessive bubbling. Ayan. So, wag kayong malilito. Kung continuous bubbling ang andon, so, ito ang mga possible na nangyari. So, kung wala namang continuous bubbling, excessive bubbling din ang sinabi doon, baka ganun din, kink, obstruction, air leak, or na-dislodge siya. So, ano ang gagawin ninyo if merong continuous bubbling or excessive bubbling? Siyempre, ino-notify ninyo yung physician. Pero before kayo mag-notify ng physician, syempre meron kayong independent nursing na gagawin. So, ano ba ang independent nursing nyong gagawin, di ba? So, ang gagawin nyo muna is, merong mga books na nagsasabi na ang pagka-clamp, ayan, sulat natin, ang pagka-clamp is, dapat daw merong doctor's order. Pero may ibang book naman na pwede daw mag-clamp. So, ayan. So, kailangan clamp nyo 2 to 5 inches dun sa site. Wag naman sobrang lapit dun sa butas or sa site, 'di ba? Tapos, ang next yung gagawin, isa pang independent nursing na gagawin ninyo is, syempre, kailangan yung i-check or assess if meron bang kink, meron bang obstruction, meron bang kink, meron bang obstruction, meron bang air leak, or na-dislodge ba siya. Yun ang una niyong gagawin bago kayo mag-notify sa physician, di ba? Kasi kailangan muna, may independent nursing action muna tayo bago tayo tumakbo sa ating physician. Kasi baka mamaya sabihin ni physician, ano nang ginawa mo? Tapos sasabihin mo, wala kang ginawa. Baka mamaya mapagalitan ka pa, di ba? So, dapat may independent nursing action ka. Okay, guys, tandaan nyo, pag sinabi doon sa option, check, ibig sabihin yan is assess. So, wag kayong malilito. Pag may check dyan, assessment na ang meaning yan. Ibig sabihin, titignan mo or i-assess mo. So, di ba, dun sa ating nursing process, meron tayong add pi, di ba? So, una nating gagawin is assessment. Ang sunod is diagnosis. Ang sunod is planning. Anong plano mo? Anong gagawin mo? Pagkatapos mo magplano, so gagawin mo na siya. Tapos pagkatapos mo siya gawin, syempre i-evaluate mo or titignan mo kung effective ba yung ginawa mong intervention. O, di ba? So, kaya wag kayong malilito pag lumabas ang check, ang meaning niyan is assess. Okay? Okay, so yan yung usual na lumalabas sa board exam regarding sa ating water seal chamber. So, dito na tayo sa ating last na chamber, which is yung suction chamber. So, yung ating suction. So, question, anong type of bubbling naman meron si suction? Asa na tayo kasi tinawag ako? Suction. Okay. So, sa suction, what type of bubbling naman dito kay suction? Siyempre, itong si suction is dapat meron siyang continuous bubbling. Dapat din, siya, gentle lang. Gentle ang kanyang bubbling. Pero, syempre, dapat continuous ang kanyang bubbling. Okay, so, actually, yan lang sa ating suction, di ba? So, madali lang. So, tatlong chamber sila, di ba? So, yung collection, water seal chamber, and yung ating suction chamber. Ayan. So, guys, meron din kayong kailangan tandaan dito sa ating chest tube. So, itong chest tube, dapat nasaan siya? Nasa below or above ng chest. So, dapat nasa below siya ng chest. Bakit? Ano ba ang rationale bakit nasa below chest siya? Siyempre, tawag na ito, simpleng rationale lang. Dahil sa gravity. Siyempre, di ba? So, dahil sa gravity. Okay? Ano pa ang kailangan ninyong tandaan dito sa ating chest tube drainage? So, kailangan i-ensure ninyo na lahat ng connection is secured and tama yung pagkakalagay. Kasi, if hindi, yun na nga ang mangyayari. So,
pwede siyang ma-dislodge, pwede siyang magkaroon ng It's kink. 11 o'clock. It's 11 o'clock. Pwede siyang magkaroon ng, ayan, yung baka hindi naman obstruction, pero yon yung kink natin, baka magkaroon ng air leak, or, ayan. So, kailangan natin i-ensure lahat ng connections is secured or are secured. And ano pang isa, kailangan nyo encourage nyo rin yung client for deep breathing. And ano pa, kailangan din siyang i-change ang kanyang position frequently. Guys, frequently ang sinabi dito. Okay? Frequently. Para saan? To promote drainage and ventilation. So, ayan. So, pero syempre, pag mag-change kayo ng position, dahan-dahan lang kasi baka ma-dislodge naman ang kanyang chest tube. So, ngayon, ang tanong ko, ano ang gagawin natin if magkaroon ng problem? Like, what problem naman? Okay, so, eto. Pag na-accidentally dislodged or na-accidente natanggal siya, so, ano ang gagawin? Pero, syempre, meron dyan dalawang question. So, ang dalawang question dyan is, if natanggal saan? Kung natanggal siya sa chest or sa bottle. Ayan. So, dito muna tayo sa chest. Ano ang gagawin ninyo if sa chest natanggal, na-dislodge siya sa chest? So, ang gagawin ninyo is, ika-cover niyo yung site with vaselinized or moist, soaked in, saan? NSS, sterile, NSS, ayan, yung sterile gloss. And guys, huwag niyo palang puputulin yung sterile gloss tuloy, yung gauze. Kasi pag pinutol niyan, di ba pag nagpuputol kayo ng cloth, merong mga maliliit na fiber, yung tawag nito, yung yung mga maliliit na fiber, try nyo magputol ng cloth or yung gauze na yan. Baka kasi, pag pinutol nyo yan, pumasok sa loob. So, ayun na, magkakaroon siya ng complication, di ba? Or magkakaroon siya ng irritation, pwede siyang ma-infect, ayan. So, dapat hindi niyo puputulin ang sterile gauze. Guys, ang sterile gauze na, di ba, square siya. So, parang ito, i-fold nyo lang, kasi dapat tatlo lang siya. Tatlo. Gets nyo ba? Tatlo siya. Ayan, tas ito is medyo open. Ayan, so, wag nyo lang puputulin, i-fold nyo lang siya, ha? Okay. So, eto naman, ang question, if sa bottle naman siya na-dislodge, ano ang gagawin? So, kung sa bottle naman na-dislodge, so, ang gagawin ninyo is yung tube is i-submerge nyo saan? Sa NSS bottle. Wait lang ha, may kumatok. Ayan. So, kailangan nyo i-submerge yung tube sa NSS bottle. Kaya, guys, ano ba ang mga dapat nasa bedside ng client or patient? Yan. So, number one is, dapat meron tayong clamp. Kasunod, ano ang dapat meron tayo is yung ating gauze. And lastly, dapat meron tayong bottle ng NSS. Kasi nga, di ba, yung pagdi-dislodge na yan, baka ma-aksidente na ma-dislodge yung ating, anong tawag yan? Yung ating tube. Ayan. So, meron ako dito sinulat na x-ray. Ano ba tong x-ray na to? Kasi si x-ray is confirmatory siya. Confirmatory ng ano? Confirmatory siya ng ating placement ng tube. So, ano pa? Confirmatory din siya ng ano? If nag-expand na ba or nag-re-expand na ba yung kanyang lung. Ayan. Another question pa pala. Anong gagawin ninyo if na-crack yung bottle or nasira siya? Nasira yung bottle. Anong gagawin nyo? Siyempre, anong gagawin? Isa-submerge. Saan? Sa NSS bottle. Ayan. Kaya nga, di ba meron tayong dapat nasa bedside ang ating bottle ng NSS. Another question, anong gagawin mo if nag-a-assist ka sa doctor kung magtatanggal na siya ng chest tube? So, ang gagawin mo is i-instruct mo ang patient or client na take a deep breath and i-hold niya. Ayan.
Okay, so yan lang yung ating chest tube drainage. Yan ang usual na lumalabas sa ating board exam. So, ngayon, mag Q&A na tayo with rationale. So, bibigyan ko kayo ng questions and then i-answer natin and i-rationalize natin bakit yun ang sagot and also bakit yung ibang option is mali. Okay? So, question number 1. Ayan. So, bigyan ko kayo ng 10 seconds. Okay? Okay. So, question. Balikan natin ang question. Si nurse daw is nag-a-assist, sa primary healthcare provider with the removal of chest tube. So, during the procedure, the nurse instructs the client to perform. Which action? So, anong answer nyo dito? Okay? So, ang tamang answer dito is number 4. Take a deep breath and hold it. So, bakit take a deep breath and hold it? Kasi, pag nag-deep breath ka kasi, ini-increase niya yung intrathoracic pressure. Wait lang ha, may tao. Okay, so, pag nag-deep breath ka kasi or nag-inhale ka or deep breath, mai-increase niya yung intrathoracic pressure. Tapos, pag in-increase niya yung intrathoracic pressure, mas malilesen yung potential para yung air pumasok doon sa pleural space. Okay? So, bakit nga naman wrong? Wait lang ha, magre-red tayo. So, ito ang tama, di ba? So, bakit wrong na si inhale deeply and breathe normally? So, doon sa tawag neto, strategy ng pag-e-exam natin or pagbabasa natin sa mga option, ito kasing dalawa is comparable or alike siya. So, magkapareho o inhale deeply, breathe normal. Para magkapareho siya, di ba? So, alike siya, comparable or alike. So, i-erase mo na siya or i-eliminate mo na siya. Kaya siya nagkapareho kasi yung breathing niya is, tawag na ito, mas papasok yung air doon sa pleural space. Kaya wrong na si inhale deeply and breathe normally. Okay? So, sa number 3 naman, bakit wrong si number 3? Kasi, ano ang nakapag-wrong dito lalo sa kanya dahil sa word na forcefully. Kasi 'di ba wrong naman yung magbe-breathe out ka forcefully. So yung ganon, so wrong na siya, okay? So okay, chest tube tuloy. Question number 2 na tayo. Okay, 10 seconds. Okay, so balikan natin ang question. So the question is, the nurse assesses the water seal chamber of a closed chest drainage system and notes fluctuations in the chamber. What intervention should the nurse implement? 1. Unkinking the tube. 2. Assessing for an air leak. 3. Documenting that the lung has re-expanded. 4. Documenting that the lung has not yet re-expanded. Okay, lung yan ha, hindi yan ling. Okay, so balik tayo. Si nurse daw, ina-assess niya yung water seal chamber. So, ina-assess yung water seal chamber. Tapos, yung nakita niya daw yung water seal chamber, meron daw fluctuations doon sa chamber. So, ano ang intervention or ano ang gagawin ni nurse? Implement niya. Ano ang gagawin niya? So, ano ang answer nyo dito? So, the answer dito is documenting that the lung has not yet, guys ha, not yet re-expanded. Okay? Bakit yan ang answer? Kasi, 'di ba, sa water seal chamber, ano ba ang normal na bubbling doon sa water seal chamber? Yung ating fluctuation, 'di ba? So, kapag merong fluctuation dun sa water seal chamber, normal siya during inhalation and exhalation. Until, hanggang kailan? Hanggang mag-re-expand yung kanyang lung. So, pag na-re-expand na yung kanyang lung, so, hindi na siya kailangan mag-chest drainage. So, kailangan yung i-notify doon sa physician after nyo i-assess. After nyo i-assess na wala siyang kink or obstruction, pero 'di ba normal naman kasi yung fluctuation. So, ayan. So, wala kayong gagawin. So, ibig sabihin, magdo-document lang kayo na hindi pa nagre-expand yung lung niya. So, dapat andun pa yung
dyan na muna yung kanyang chest tube drainage. Okay, so bakit nga naman wrong ang ating number 1, yung unkinking the tubing? Wrong siya kasi ano ba ulit ang normal sa water seal chamber? Normal ang merong fluctuation. So, wala kang gagawin. Bakit? Anong i-unkink mo dyan? Normal naman ang fluctuations, di ba? Okay, so number 2, assessing for an air leak. So, bakit mo din i-assess ang air leak? Normal nga na merong fluctuation sa water seal chamber. Okay? So, number 3, documenting that the lung has re-expanded. Wrong din siya kasi nagfa-fluctuate ang water seal chamber kung hindi pa okay ang lung niya. So, hindi pa siya nag-re-expand. Okay? So, balikan lang natin. So, paano niyo malalaman na nag-re-expand na ang lung niya? So, baka meron sa, hindi baka. Ang water seal chamber is wala nang fluctuation. No fluctuation or absent na ang kanyang fluctuations. Pero, syempre, bago mo masabi na nag-re-expand na siya, kailangan mo munang i-assess. Yun na yung mag-a-assess ka ng air leak, ng kung may kink ba or may obstruction ba, saka mo masasabi na nagre-expand na yung kanyang lung if wala ng fluctuation. Gets ba? Parang naguluhan ako sa sinabi ko. So anyway, yon. Sige, balikan ko lang ha. Ito, ikaklaro ko lang. So, paano mo masasabi na nagre-expand na or okay na yung lung mo? Dapat wala ng fluctuation sa water seal chamber. Pero, before mo masabi na okay na ang lung, dapat muna, i-assess mo muna yung tubing. So, ano ang i-assess mo dun sa tubing? Kung meron bang kink, kung meron bang air leak, meron ba siyang obstruction, ayan. Okay, so mas clear na ngayon ang explanation ko, di ba? So, ayan. Okay, so dito sa number 2, ang tamang answer is kung merong fluctuation sa water seal chamber, ang tamang answer is i-document mo na yung lung has not yet re-expanded. Okay, so question number 3 naman tayo. Yan. So, 10 seconds. Okay, so question. The nurse is planning for a client with a chest tube attached to a plurivac drainage system. The nurse should include which intervention in the plan? Select all that applies. 1. Changing the client's position often. 2. Clamping the chest tube intermittently. 3. Maintaining the collection chamber below the client's waist. 4. Adding water to the suction control chamber as it evaporates. 5. Taping the connection between the chest tube and the drainage system. Okay, so question niya daw is planning care. So, nagpa-plan daw, ano daw ang care na gagawin mo sa patient, planning care, sa patient na merong chest tube attached to plurivac drainage. Ganon din yun. Pag plurivac drainage system pa rin yan. Chest tube drainage system. So, the nurse should include, ano daw ang i-include mo sa interventions mo. Select all select all that apply. So, saan? Ano ang answer niya dito? So, the answer is changing the client's position, number 1. 3 is maintaining the collection chamber below the client's waist. 4, adding water to the suction control chamber as it evaporates. And 5, taping the connection between the chest tube, and the drainage system. Yan yung answer natin. Okay, so i-rationalize natin. Bakit? So, changing the client's position often. Bakit? To promote drainage and ventilation. Pero syempre, dahan-dahan kasi baka ma-dislodge. Okay, number 3, maintaining the collection chamber below the client's waist. Bakit naman to? 'Di ba? Madali lang dahil saan? Sa gravity. So, para bumaba yung tawag na ito, yung
drain natin. So, kasi kung nasa level siya ng chest, so, baka mamaya bumalik lang din, di ba? So, dapat nasa baba siya ng chest. So, nasa client's waist siya. Pwede rin yan, below the client's waist. Okay. So, number 4, bakit correct? Adding water to the suction control chamber as it evaporates. So, alam niyo naman ang evaporate, di ba? Or nag-evaporation. So, parang ang tawag nito, di ba pag nagpapakulo ka ng tubig, nauubos yung tubig if matagal na siyang hinayaan mong kumukulo. So, nag-evaporate yung water niya. And para saan? Para ma-maintain niya yung full suction. Okay? So, number 5, taping the connection between the chest tube and the drainage system. Siyempre, para hindi siya ma-dislodge or ma-disconnect, para ma-prevent mo yung accidental disconnection. Ayan, para ma-prevent yung ating accidental disconnection. So, bakit naman wrong ang number 2? Clamping the chest tube intermittently. Bakit mo naman ika-clamp intermittently? At saka bakit mo naman siya ika-clamp? Wala naman nakasulat dyan sa situation na may problem siya, di ba? Ang tanong lang naman, ano ang plano mo para anong plano mo regarding dyan sa chest tube na yan para maging okay yung chest tube. So, bakit ka magka-clamp, diba? So, wrong na yung ating number 2. So, ang answer is 1, 3, 4, and yung 5. Okay, side question. Ano ang confirmatory of pneumothorax? The answer is, chest x-ray or radiography. Yan yung ating answer. So, side question yan. O, diba? So, next question tayo. 10 seconds. Okay, so question. The nurse is assisting a client with a chest tube to get out of bed when the chest tubing accidentally gets caught in the bed rail and disconnects. While trying to reestablish the connection, the drainage system falls over and cracks. The nurse should take which action to minimize the client's risk for injury? 1. Clamp the tube. 2. Call the primary healthcare provider. 3. Apply a petroleum gauze over the end of the chest tube. 4. Immerse the chest tube in a bottle of sterile water or normal saline. Okay, so ang question daw is, nag-a-assist yung nurse sa may chest tube para siguro siya get out of bed when the chest tube yung chest tube down accidentally na-disconnect. Ayan, kasi sumabit siya sa bed rail. While trying to reestablish the connection, the drainage system falls over and cracks. So, nung na-disconnect daw yung chest tube, so trinatry nung nurse maging ayusin yon. So, ang nangyari tuloy is yung drainage system is na hulog tapos nag-crack. So, ano ang gagawin mo? Which action to minimize the client's risk for injury? Ano ang answer niya dito? So, the answer dyan, ang tamang answer is number 4. Immerse the chest tube in a bottle of sterile water or normal saline. Kasi nga, di ba, anong dapat nga ulit ang laging nasa bedside natin? Yung clamp, gauze, and also yung ating bottle of NSS. Yan, dapat yan. Kasi kung ganito ang mangyayari, o at least meron ka ng bottle of NSS if mag-crack or ma-disconnect mo sa water seal chamber, nasira ang water seal chamber. Ayan. So, question, bakit mo nga ba kailangan agad-agad gawin na i-resolve itong disconnection dun sa bakit mo siya i-submerge sa bottle ng NSS? Ano ang rationale niyan? Syempre, ang rationale dyan is para ma-prevent yung tension pneumothorax and mediastinal shift. Kasi pag hindi mo siya kagad ma-resolve, possible na mangyari tong tension pneumothorax and mediastinal shift. So, side question, or another question. Gano'ng kadaming bottle of NSS? Gano'ng kadami, ilang ml na NSS yung gagamitin mo? So, dapat 250 ml. Diyan na muna yan hanggang sa dumating yung bagong water seal chamber nyo. Sorry, yung bagong setup nung drainage
ninyo. Okay? Okay, so yan ang ating tamang answer, number 4. So, dito na tayo sa i-rationalize naman natin yung 1, 2, 3 kung bakit sila mali. So, clamp the chest tube daw. Bakit mo naman ika-clamp ang chest tube? Ang sabi naman sa situation, nag-crack naman daw yung drainage system. Okay? So, mali na yung i-clamp yung ating chest tube, di ba? So, number 2, call the primary healthcare provider. Okay. Magko-call ka naman talaga ng primary healthcare provider. Pero, di ba, dapat meron muna tayong independent nursing action bago ka tumawag kay doktor. So, ano ba yung primary independent nursing action natin? Siyempre, yung ating number 4. Kaya, wrong na si number 2 kasi gagawin mo si number 2 after number 4. After mo gawan muna ng paraan. Okay? So, number 3 naman, apply a petroleum gauze over the end of the chest tube. Over the end of the chest tube. So, bakit mo lalagyan ng petroleum gauze yung end ng chest tube? Hindi, di ba? Kasi ginagamit natin ang petroleum gauze if na-dislodge or na-disconnect siya doon sa chest mismo. Ayan. So, mali na yung ating number 3. Okay? So, ulitin ko lang. Itong si petroleum gauze, gagamitin mo lang siya if na-dislodge siya doon sa chest. Hindi if sa system. Okay? Gets niyo ba? So, okay. Ayan. And, ito pala si number 2. Parang, ang late mo na kasing, parang, if matatawag ka kagad din kay doktor, parang, ano tawag na ito, magkakaroon na siya ng complication. Kasi if wala kang gagawin, kung wala ka munang gagawin, tatawag ka kagad ng doktor, baka ang mangyari, magkaroon siya kagad ng tension pneumothorax and mediastinal shift. Siyempre, mabilis lang ang mga pangyayari, di ba? So, dapat meron muna tayong independent nursing action. Okay, so, another question. 10 seconds. Okay, question. A primary healthcare provider is inserting a chest tube. Which material should the nurse have available to be used as the first layer of the dressing at the chest tube insertion site? 1. Petroleum jelly gauze. 2. Sterile 4x4 gauze pad. 3. Absorbent gauze dressing. 4. Gauze impregnated with povidone iodine. So, ano ang answer nyo? So, ang answer is number 1, petroleum jelly gauze. Kasi, ang tanong is, ano daw ang first layer ng dressing dun sa chest tube insertion site? So, bakit number 1 or petroleum jelly gauze ang sagot? Ang sagot is, para siya ang yung occlusive seal. Siya yung nagsaserve as occlusive. Yan. Para ma-prevent yung, prevent yung air leak. Ayan, okay. So, wrong na tong number 2, sterile, absorbent, and yung ating gauze impregnated with povidone. Bakit ka naman maglalagay ng povidone iodine? So, wrong na siya. Absorbent gauze dressing, bakit din? So, hindi. So, petroleum jelly gauze dapat yung ating answer. Okay, so, another question pa tayo. 10 seconds. Okay, so question. A client is admitted to the cardiac intensive care unit after coronary artery bypass graft surgery or CABG. The nurse notes that in the first hour after admission, 12 o'clock. The mediastinal chest tube drainage was 75 ml. During the second hour, the drainage has dropped to 5 ml. The nurse interprets this data and implements which intervention? 1. Identifies that the tube is draining normally. 2. Assesses the tube to locate a possible occlusion. 3. Auscultates the lungs for appropriate bilateral expansion. Or 4. Assists the client with frequent coughing and deep breathing. So, anong answer niya dyan? So, ang tamang answer dyan is number 2. Assess the tube to locate a possible occlusion. Kasi, ang tanong dyan is, ang dami niyang sinabi, diba? Pero ang sabi niya lang is, nung first hour after admission is, yung drainage was 75. Pero nung second hour, after an hour,
nag-drop daw. Ayan, no, meron ka ng term drop dyan sa 5 ml. So, ang taas nung kanyang difference. So, 75 minus 5. So, ilan yan? So, 70 ml ang nawala. Tapos, 1 hour lang ang difference. So, sobrang dami, di ba? So, magtataka ka na. So, ang question, the nurse interprets this data and implements which intervention? Ano daw ang gagawin mo? So, number 2 ang answer. Assesses the tube to locate a possible occlusion. Okay, so di ba gagamitin natin yung ating nursing process? Ano ba yung nursing process natin? Yung add pi. Di ba? So, syempre, first natin gawin is assess. So, asan ba dyan ang assess? So, ito na yung ating assess. Number 2. So, ang next is diagnosis. Pero, ano naman ang da-diagnose mo dyan? So, wala, di ba? So, next is planning, intervention, and evaluation. Ayan, yung ating nursing process. So, itong question na to is gagamitan nyo ng nursing process. Pero, ano ba talaga ayan. So, eliminate nyo na yung number 4. Bakit nyo eliminate yung number 4? Kasi, unrelated naman yung coughing and deep breathing doon sa situation, 'di ba? Yung sa situation kasi ang pinag-uusapan natin is yung drainage. So anong gagawin mo diyan sa coughing and deep breathing? So eliminate mo na si number 4. So si number 1, anong sabi dito? Wrong na to eh. Identify that the tube is draining normally. Hindi naman siya normal kasi from 75 ml tapos 5 ml na lang, tapos 1 hour lang ang pagitan niya. So, sobrang dami niyan. So, drastic yung pagkababa niya, diba? So, mali. And also, mali na rin tong number 3. Yun pa lang, oh. Balik tayo sa drainage. 75 ml nung una, tapos after 1 hour, 5 ml kagad. So, mali na talaga siya. So, ang tamang answer mo is number 2. Assess the tube to locate a possible occlusion. By the way, post-op CABG or coronary artery bypass graft, dapat yung drainage mo for the first 2 hours, teka lang, ayusin natin, hindi pwedeng mag-exceed ng 100 to 150 ml yung drainage mo. Okay? So, dapat post-op CABG, first 2 hours, dapat hindi mag-exceed sa 100 to 150 ml ang drainage mo. Okay? Or sa within 24 hours, dapat hindi rin mag-exceed siya ng 500 ml. Not more than 500 ml. Okay? So, pag nangyari yan, notify mo kagad ang physician. Another side note, after CABG, after mag-surgery ng CABG, kailangan mo i-monitor yung, ano ang kailangan mong i-monitor? Kailangan mo i-monitor yung hypotension or yung hypertension. Bakit mo siya kailangan i-monitor? Kasi ang hypotension is pwedeng mag-cause ng collapse saan? Sa vein graft. Yan. So, itong hypertension naman, bakit kailangan mo i-monitor? Kasi si hypertension is nakaka-cause ng increased pressure. Tapos, pag nag-increase ang pressure, ano ang mangyayari? Magkakaroon siya ng leakage sa suture line, tapos magbe-bleed siya. So, susulat ko lang ha. Ayan. So, si hypotension, ulitin ko lang, si hypotension is nakaka-cause ng collapse ng vein graft. Tapos, si hypertension naman, anong mangyayari? Mag-i-increase ang pressure doon, tapos magpo-promote ng leakage, galing dun sa magkakaroon ng leakage doon sa suture line, tapos syempre pag nagkaroon ng leakage or ano ba ang magli-leak doon, magkakaroon siya ng bleeding. Okay, so side note natin yan. 10 seconds. 8, 9, 10. Okay. Question. The nurse is assigned to care for a client with a chest tube attached to a closed chest drainage. Which assessment data should the nurse identify as an indicator that the lung has completely expanded? 1. Pleuritic chest pain has resolved. 2. The oxygen saturation is greater than 92%. 3. Fluctuations in the water seal chamber ceased. 4. Suction in the chest drainage system is no longer needed.
Okay, question. Meron daw siyang situation. Ang situation is yung client attached siya sa chest, closed chest drainage. Ano daw, ang question naman is ano daw ang assessment mo para ma-identify as an ano daw ang assessment para ma-indicate or identify mo na yung lung ng client is nagre-expand na or has completely expanded. So, ang answer dyan is number 3. Fluctuations in the water seal chamber cyst. Okay, di ba nga kasi, yung sa water seal chamber, kapag meron pa siyang fluctuation, meaning, hindi pa nagre-expand yung kanyang not yet expanded yung kanyang lung, di ba? So, hindi pa nag-expand. Ngayon, nag-stop na daw yung fluctuation sa water seal chamber. So, yun na yung indicator na lung has re-expanded. Pero, syempre, di ba, may assessment pa tayo dyan. Yun nga lang kasi, dito sa mga options natin, yan yung possible answer talaga. Or yan talaga yung answer. Kasi wala namang sinabi dito na, kung wala namang sinabi sa situation na ano tawag na ito, na whatever ang nangyari sa kanya. So, ito ang answer natin, number 3. So, nagre-expand na yung kanyang lung since nag-stop na yung fluctuation sa water seal chamber. Okay? Balikan natin. Kapag continuous or excessive bubbling, ano ang possible na nangyari? Ang possible is meron siyang kink. Ano pa? Obstruction. Ano pa? Possible na meron siyang air leak. Diba? Ano pa isa? Possible na na-dislodge siya. Okay, so wag kayong malilito ha. So pag nag-stop ang fluctuation, possible na nag-re-expand ang kanyang lung. Sige, so bakit naman wrong ang number 1? So yung number 1 is wrong. Sabi dito, pleuritic chest pain has resolved. Wrong na siya kasi tawag na ito, wala naman tayong napag-usapan na ganyan, di ba? So, although irritant siya, hindi pa rin siya yung indicator na nagre-expand na yung lung niya. Okay? So, number 2, the oxygen saturation greater than 92. Wala din tayong napag-usapan na ganyan, di ba? Kasi, ang basis natin is yung water seal chamber. Hindi naman natin pinag-usapan yung oxygen saturation, di ba? So, number 4 naman is wrong din. Suction in the chest drainage system is no longer needed. Mali din siya, di ba? So, suction in the chest drainage system is no longer needed. Mali rin siya. Okay? So, another question tayo. 10 seconds. 9, 10. Okay, question. The nurse is assessing a client's chest tube drainage system at the beginning of the shift and notes continuous bubbling in the water seal chamber. What should the nurse determine is the possible cause of the bubbling? 1. The system is intact. 2. Pneumothorax has resolved. 3. The suction to the system is shut off. 4. There is an air leak somewhere in the system. Okay, situation. Si nurse daw, kakashift niya lang. So, pinuntahan niya yung client. So, ninote niya yung chest tube drainage daw is merong continuous bubbling sa water seal chamber. What should the nurse determine daw? Ano daw ang possible cause ng bubbling? So, anong answer ninyo? So, tamang answer is number 4. There is an air leak somewhere in the system. Diba? Kasi 'di ba si water seal chamber, ano ang normal bubbling niya? Anong type ng bubbling niya? Normal niya is intermittent bubbling, or ano pa isang tawag, fluctuation. Ano pa isang term na pwedeng gamitin ng board exam? Pwedeng gamitin ang tidaling na term. Okay? So, ang sabi kasi continuous. So, ang continuous, ang possible is meron siyang air leak. Ano pa ang possible na nangyari if meron continuous? Number 1 dyan, ano yun? Yung air leak, di ba? Ano pa? Meron siyang obstruction. Or, ano pa ang isa? Pwedeng meron siyang kink. Or, pwede siyang na-dislodge. Okay? So, yan ang ating answer. Ngayon naman, number 1. Bakit wrong ang number 1? The system is intact.
wrong na, hindi nga intact siya. Kasi 'di ba meron siyang abnormality. So ano yung abnormal dun sa chambers niya or sa system niya? Yung dun sa water seal chamber. Kasi ang normal ulit ng bubbling ni water seal chamber is ano? Intermittent or fluctuation or tidaling. Hindi siya pwede maging continuous. Ayan. Okay. So si number 2 naman, bakit wrong siya? Pneumothorax has resolved. Hindi rin. Kasi abnormal na nga yung nasa water seal chamber. Diba? So, number 3, the suction to the system is shut off. Bakit shut off? Kung shut off yan, dapat walang continuous, diba? Diba? Pero abnormal pa rin kasi yon. Okay, so next question tayo. Okay, so 10 seconds tayo. 7, 8, 9, 10. Okay, question. The nurse is monitoring the function of a client's chest tube that is attached to a chest drainage system. The nurse notes that the fluid in the water seal chamber is below the 2 cm mark. What should the nurse determine based on this finding? 1. There is a leak in the system. 2. Suction should be added to the system. 3. This is caused by client pneumothorax. And 4. Water should be added to the chamber. Okay, so ano ang answer niya dyan? Balikan natin ang situation. So, meron daw chest tube drainage si client. Yung nurse daw, na-note niya doon sa water seal chamber na yung fluid daw is below the 2 cm mark. Ano daw ang pagkakaintindi ng nurse sa nangyari? So, itong water na yan. So, the answer is the water should be added to the chamber. Bakit? Ito na yung sinasabi nating evaporation. Di ba nag-evaporate na siya? Evaporation. Okay? So, dapat kasi nasa 2 cm mark yung water. Para saan? Para mag-provide ng adequate seal between nung external environment and client's pleural cavity. Kaya dapat hindi siya bababa dun sa 2 cm mark nung water seal chamber. And ano ba ang gamit ng water seal chamber? Ang gamit ni water seal chamber is para ma-prevent ang air leak. Ayan. So, itong number 1, 2, and 3, mga wrong na yan. Ano ba yan? Yan. So, wrong na yan. Okay? Okay. So, another question tayo. 10 seconds. 7, 8, 9, 10. Okay, question. The nurse is planning care for a client with a chest tube attached to a chest drainage system. Which actions should nurse include as part of routine chest tube? Parang natanong na to actually kanina, pero magkaiba lang sila, di ba? Pero pareho lang ng ano. Okay, so yung client daw may chest tube naka-attach sa chest drainage system. Anong action daw i-include mo as part of routine chest tube? O diba, iba ng tanong. Pero, minsan kasi nanglilito talaga yung board exam. Diba, yung naggumagawa ng board exam. Okay, number 1, encourage the client to cough and deep breathe. 2, add water to the suction chamber as it evaporates. Keep the client, yan ha. It evaporates. Keep the collection chamber below the client's waist. Clamp the chest tube when the client gets out of bed. 5, tape the connection between the chest tube and drainage system. So, the answer is yung ating 1, 2, 3, and yung ating 5. O, diba? Nilito lang kayo guys sa tanong. Kaya actually ayaw ko sana to itanong, pero gusto ko ma-experience ninyo yung panglilito ng paano itanong yung specific na topic na yan. Okay? So, ayan. So, balikan natin yung kanina na question natin. Yan. The nurse is assessing the functioning of a chest tube drainage in a client with a chest injury who has just returned from the recovery room following a thoracotomy with wedge resection. Which are the expected assessment finding? Select all that applies. So, 1, excessive bubbling in the water seal chamber. 2, vigorous bubbling in the suction control chamber. 3, drainage system maintained below the client's chest. 4, 50 ml of drainage in the drainage collection chamber. 5, occlusive dressing in place over the chest tube insertion site.
6. Fluctuation of water in the tube in the water seal chamber. Okay, balikan natin ang situation. So, si nurse daw, ina-assess niya yung functioning ng chest tube drainage. Okay? Sa may client na may chest injury na kakagaling lang who has just returned from the kakagaling nga lang daw siya ng recovery room following a thoracotomy with wedge resection. Okay? Ano daw ang expected assessment finding mo regarding saan? Regarding sa chest tube drainage. Select all that applies. Okay? So, ano ang answer nyo dyan? So, ang answer dyan is 3, 4, 5, and yung ating number 6. So, bakit? Bakit siya tama? Diba kasi number 3, drainage system maintained below the client's chest. Bakit siya tama? Ay, ano ba yan? Ayan, napindot. Okay, so drainage system maintained below the client's chest. So, bakit siya below the client's chest? Para ma-promote yung drainage through gravity. To promote drainage. Tama? Drainage. Okay. So, number 4, bakit tama? 50 ml of drainage in the drainage collection chamber. 50 ml daw, 50 ml. Oo, di ba? Kasi, ano nga ulit ang ire-report mo sa physician kung gaano kadami ang drainage niya? Ire-report mo sa physician if ang drainage is more than 100 ml. Okay? So, tama ang 50 ml of drainage in the drainage collection system. Kasi ang tanong is expected assessment expected assessment. Okay? So, number 5, occlusive dressing in place over the chest tube insertion. So, bakit nga ulit dapat meron kang occlusive dressing? To prevent na pumasok ang air. Diba? Okay. To prevent na pumasok ang air. So, dapat meron kang occlusive dressing. Okay? So, number 6, bakit siya tama? Fluctuation of water in the tube in the water seal chamber. Yan. So, dito sa number 6, sa water seal chamber daw, merong fluctuation. Diba? Tama, kasi ang normal naman ito. Ano nga ulit yung abnormal sa water seal chamber? Water seal, yung ating, continuous na bubbling. Bakit nga ulit? Anong meron sa continuous bubbling? Either merong air leak. Or, ano ang possible pa? Baka na dislodge. Okay? Ano pa ang possible? Baka merong obstruction. Or, ano pang isa? Merong kink. Okay? So, ano ang iba pang term na ibibigay sa inyo sa board exam? Sa fluctuation, other term pa ng fluctuation na pwedeng gamitin, pwedeng tidalling. Ano yung isang term pa na pwede nilang gamitin? Tidalling or intermittent bubbling. Okay, dito sa continuous bubbling natin, ano isang term or words na gagamitin ng board exam? Pwedeng excessive bubbling. So, abnormal siya. Okay? Ayan. So, dito na natin i-end yung ating video. I hope marami kayong natutunan. And, ayan, sana nag-enjoy kayo sa ating Q&A with Rationale. And, guys, don't forget naman to like and subscribe sa ating YouTube channel and i-share na rin natin yung ating video para marami tayong matuto and marami tayong maging nurse. Guys, maraming kailangan tayo ngayon. Okay? So, ayan. Good luck, future RNs. And please do not forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Ayan, mas mano-notify kasi kayo if nagpo-post ako. Kasi kung dito sa YouTube, tawag na to, hindi lahat na-notify agad. At least sa Simple Nursing Notes, mano-notify kayo. And guys,
meron tayong mga topics na na-discuss like normal cell cycle phase, meron tayo yung burns natin like stages for yung degree and yung classification. So yung sa degree, first, second, third, fourth degree, ano ang kulay niya pag nasunog siya, si first degree, sino siya, si superficial, si deep, full thickness, ganyan. Tapos meron tayong Parkland formula. Ano ba ang Parkland formula? Ang Parkland formula is gaano ba kadaming fluid ang ibibigay natin sa burned patients natin. Meron yan formula. So, magko-compute tayo dyan ng very light. Madali lang yan, guys. Very easy lang yung ating pagdidiscuss. And meron tayong types of isolation. So, sa types of isolation natin, meron tayong reversed and meron tayong standard isolation, di ba? So, ano ba ang pagkakaiba nilang dalawa? So, meron din tayong shock. So, dito sa shock, yung septic shock, anaphylactic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, hypovolemic shock. So, na-discuss na rin natin ano ang causes nila, ano ang signs and symptoms nila, and ano ang management. Very easy lang yun, guys. So, panoorin nyo. Meron din tayong cancer treatments. So, sa cancer treatments, yung chemotherapy and radiation. And meron din tayong video regarding sa chemotherapy and chemo drugs. So, doon sa chemo drugs, sino yung nakakakos ng neurological? Sino nakakakos ng peripheral neuritis? So, sino ang nakakakos ng cystitis? Anong medication yun sa chemotherapy drugs? Kasi usual, tinatanong talaga yan sa ating board exam. And yung ating radiation, ayan. Meron din tayong normal versus abnormal breath sounds. So, saan like, meron tayong normal breath sounds, si bronchial, bronchovesicular, and si vesicular. So, saan mo maririnig si bronchial? Saan mo maririnig si bronchovesicular? Ayan, meron tayong video niyan. And meron din tayo open and closed chest injury plus pneumothorax. So, si open and closed chest injury sa closed chest injury, anong pagkakaiba ni rib fracture and ni flail chest? Anong gagawin mo sa kanila? Anong management? Ayan. So, makikita natin yun guys sa playlist. So, puntahan lang natin yung ating channel. So, dito sa playlist, makikita nyo yung nursing education na folder doon sa playlist. I-click nyo lang dyan, andyan, lalabas na lahat yung ating mga nai-discuss. Ayan. So, anyway, thank you for watching and good luck future RNs. Kayang-kaya nyo yan. Do not forget to pray and focus lang talaga kayo. Yan. Kayang-kaya nyo yan. Bye, everyone!